as young as you are, mag-involve ka sa church, tapos ang Diyos magka-guide sa'yo. So may mga pastor naman tayo that merong karanasan kaalaman tungkol sa Diyos, they can guide you sa magandang kinabukasan. You're in a good hands kapag ibinigay mo ang iyong buhay sa kamay ng Diyos. Yes. Joining us today is our pastor in La Trinidad Benguet, Pastor Emil Cordero. Welcome, Pastor Emil Cordero. It's always an honor to talk with people like you. And Pastor Emil has been in ministry for almost 30 years. And he also served as missionary in Vietnam for 7 years, together with his wife, Sister Leda Cordero. They are blessed with 3 wonderful children. So, Pastor Emil, I've heard that you responded to God's call to ministry at just 18 years old. Yes, we responded. I knew that I was called. It was 18, and then we got married 19, and then from then, naging assistant pastor kami ng aming father doon sa Baguio. So it's like 18, 19 that time. So could you share us how that calling began and what moved you to say yes to serving the Lord so early? I grew up in a Christian family. My parents were Christians. They're pastoring. So, nasa ministry kami, lagi. At exposed sa gawain ng Panginoon. At nandun din ang desire sa akin na magpastor. Pero may plano rin ako. Gusto kong mag-engineer, mag-aaral pa ako. Tapos, nung nandun ako sa college, naalala ko, siyempre, bilang disciple, you start with believing the Lord Jesus Christ. O nga pala, siyempre, hindi ibig sabihin porket anak ka ng pastor ay Kristiyano ka na rin. Lagi ko nga sinasabi, hindi ibig sabihin ipinanganak ka sa garahe, kotse ka na rin. Pero then, hindi ibig sabihin Kristiyano mga pamilya, may pinanganak sa Kristiyanong pamilya, Kristiyano ka na rin. You yourself should have your own relationship with Jesus Christ. So dumating ang time na ko ng relasyon sa Panginoon, naunawaan ko, amen, sa church at sa mga conferences, lalong-lalo na dito sa Iloilo, no? Naramdaman ko na may calling ako sa Panginoon. So, nagpa-disciple ako. Pero hindi ko inaasahan na yung bang ang Diyos may plano ka, di ba? Pero ang Diyos may plano rin eh. So, I was just 18 that time. Nag-aaral ako engineering diyan sa may TUP sa Talisay, sa Bacolod. Tapos, inawag ako ng Panginoon. I remember that night, I was resisting. No, I wake up in the middle of the night, nauuwaw ako. But before that night, ay galing kami sa Bible study. Sakay sa jeep, papuli, muwali sa jeep. Tapos pagkatapos, sa gabi na, that night, tulog. In the middle of the night, nagising ako, tapos nauuwaw ako. Lumabas ako. Paglabas ko, papasok na ako sa bahay, sa kwarto. Bigla akong nanginginig yung katawan ko. So I heard from my right, it's almost audible. Of course, it's from the heart, but it's almost audible. I'm calling you to be a pastor. And I'm kind of resisting, and then my whole body is shaking like that. And then pagpasok ko na sa kwarto namin, which is kasi dormitory yun, double deck yun. Yung 5th year namin na schoolmate, bumaba pa siya sa double deck. Tapos yung pakalma-kalma niya po, okay lang na sa men. Kung akala niya siguro bumagsak ako sa exam ko sa TET, history, akalang tuloy ang imong teacher. Pero hindi niya alam to. Hindi ko na sinabi sa kanya. Yung pala, yung katawan ko ay nagre-react because like, may plano ko. So, yun ang isa sa karanasan ko. Tapos pagkatapos nakita ko naman habang nasa church ako, nakita ko yung mga guidance ng Panginoon, patnubay na Diyos through my pastor, amen, sa mga conferences, mga pangangaral, at yung pagliligtas ng Diyos ng mga kaluluwa habang nagmi-ministeryo ko sa kanila. So for me, those are the things that align. Tinawag ba ako Panginoon? So I responded to. Were there moments when you felt like giving up or questioning your path? How did you overcome it? First, where? Siyempre, pumunta kami noon sa La Trinidad, and then later pumunta kami sa may Mandaluyong, youth pastor.
And then later sa, Novaliches, and then sa Vietnam ngayon, sa La Trinidad. Kung tatanungin natin where, sa bawat lugar na pupuntahan namin, dumarating ang time na siguro tawag ako kay pastor, no? Pastor, parang mag-give up na ako. So it's always there. Hindi mo alam kung kailan, when, hindi ko alam kasi madalas na yan. Because as you do minister, God will impart to you God's heart for the people, so you will start to love people to the point that, di ba, parang maligtas lang makakilala sa Panginoon, yung oras, panahon mo, halos i-boost mo sa kanila, di ba? Hayo, Bible study, tapos maligtas sila, tapos uhubugin mo sila, mamahalin mo sila. So, isa kong minsan sa mga masakit ay yung, siyempre, hindi lahat ng gusto mong mangyari sa mga taong miniministeryo mo na minamahal mo ay mangyayari. Minsan, magdi-decide sila ng bagay that would hurt you because it's not good for them. Para sa kanila, good for them, pero malalayo siya sa Panginoon. So, that hurts sa bilang pastor. At kung minsan, tinitinan mo yung gusto mong mangyari sa Diyos, nangyari. At yung mga bagay na nagpatong-patong, para bang ang hirap nito, Panginoon. So, pag tinanong natin, may mga time ba na nadi-discourage ka, nai-give up ka, sa maraming panahon. Pero ang Diyos ay tapat, no? Kung kadalasan, if you are at rock bottom, ang Diyos ay masigit pa. Kasi para maiangat ka ng Diyos, kung bumagsak ka na ganyan, kung iangat ka ng Diyos, mas bababa sa sayo. Kasi sa baba siya, aangat ka niya, di ba? Yan ang maganda sa Panginoon. Kala natin tayo yung bagsak na bagsak. Pero ang Diyos pala, masigit ang bababaan niya yung pinagbagsakan para iangat ka niya. O di kaya, sometimes, wala na, I'm nothing. But sometimes you say, Lord, I'm nothing. Wala na, ubus na yung meron ako dito. But sometimes, hinihintay ng Diyos yung nothing ka na para God can do something. Again, out of nothing. So, sa maraming pagkakataon, nakita ko kabutihan ng Panginoon. Yes, Lord, hirap na ako, give up na ako. God is always there. So, I've seen that many times. God is very faithful. Yeah, that's amazing. So, Pastor Remil, one of the most amazing parts of your story is your mission work in Vietnam. So how did that experience strengthen your faith and shape your perspective about serving God beyond your comfort zone? Yeah, kasi nga, kala natin kuminsan, pag naglingkod tayo sa Panginoon, di ba may plano tayo. Dito tayo sa Pilipinas. So, ang ating mindset kuminsan ay siguro hanggang dito lang ako. Pero salamat, we have a fellowship na merong pangitain. Siyempre, ang pangitain natin, hindi lang atin-atin. Ito talaga galing sa Bible, galing kay Jesus, sa Book of Acts, go into the world and preach the gospel. And thank God, may si Pastor Wayman Mitchell, dito sa Pilipinas, meron tayong version ni Pastor Wayman Mitchell, Pastor Boyet Di Cepeda, mga leaders natin. So, ang pastor ko, Pastor Boyet. Si Pastor Boyet, ano siya meron siyang, kabataan pa lang siya, meron na siyang heart at pangitain sa Vietnam. Na kung bibigyan siya ng pagkakataon, he would go there and do the mission. Pero nung time na yon, nung nagkaroon ng pagkakataon, gusto niyang pumunta, hindi niya pwedeng maiwan yung Mandaluyong. Sinabi niya pa nga sa akin, Mel, ako tsaka si Sister Susan, siguro punta muna kami doon. Tapos pagkatapos, i-take over mo. No? Kasi siyempre, hindi niya ako ipupush na, siyempre, mauuna sila. Pero siyempre, yung Mother Church, paano? Kasi ko sa hindi, Pastor, kami na lang po. No? So, dahil sa ganon, nung nag-response ako sa tawag ng Panginoon sa akin, through sa tawag ng Diyos kay Pastor Boyet, ang wonderful experience doon na pagtanto ko na tayong mga Pilipino, no, ay akala natin hanggang dito lang tayo. Pwede pala tayong gamitin ng Panginoon sa ibang lugar katulad ng Vietnam. Nung pumunta kami sa Vietnam, kami muna ni Pastor doon, pagtingin namin, mahirap pala dito. Nagkakape kami noon sa isang ABC coffee shop. Yan pa yung pangalan ng coffee shop nun Habang nagkakape kami, napag-usapan namin, parang mahirap dito. Illegal ang dating natin dito. Siguro punta muna tayo sa Cambodia. Tapos sa Cambodia, may pastor tayo missionary doon, Pastor Terry Dominguez is from US na missionary. Meron isang lisensya. So 6 hours lang ang biyahe. So doon muna kami sisimula tapos magpapa-under sa lisensya nila. So napag-usap. Pero pagdating namin sa Cambodia, naramdaman namin na hindi na kailangan dumaan sa Cambodia mag-start dito na mismo. So nag-start kami sa Vietnam. We don't know what we're gonna do. But first, punta kami ni Pastor Boyet doon. Habang nagkakapinong hapon, nakipagkita kami sa ibang mga Vietnamese students. Tapos, sa mga Vietnamese students, kausap namin, mamaya may isang estudyante, sinabi ni Pastor Boyet,
You have to surrender your life to God because we're sinners. Yung sagot ng kabataan, sabi niya, what do you mean by surrender? What do you mean by sin? Sipin mo, hindi nila alam ang kahulugan ng kasalanan. So parang kay Pastor Boyet, parang katulad, sabi ng Panginoon kay Jonah, meron ka isang daan ba yun? Thousands of people doon sa Nineveh who doesn't even, hindi nila alam yung kaliwa sa kanan. Yun ang conviction ni Pastor Boyet. Para bang, ito mga Vietnamese, wala silang kaalam-alam kung anong kasalanan. Dito sa atin sa Pilipinas, pag sinabi mong kasalanan, dali lang na iya. Sala. No, di ba? Mali. Sala. No? So doon sa kanila, hindi nila alam. So Pastor Boyet has to explain to them that sin is rebellion against God. Sin is, separates you from God. And who is God? What's God? Hanggang sa nasira ni Pastor Boyet, kasama kami noon, I was there. Tapos tumanggap siya sa Panginoon. Tapos yung isa, tumanggap niya sa Panginoon. Ang pangalan nga nung isa, si Tyson eh. Yung nagtanong ng pangalan naman ng isa, si Man. Nagtanong ng ano yung surrender, ano yung sin. Tapos, habang pagtanggap nila, sinabihan sila ni Pastor Boyet, magkakatabi kami gano'n sa office. So, you read your Bible every day and you pray to God. Sabi ng isa, yes, teacher, we promise you to, I will read my Bible and I will pray every day. And then sabi niya, but I have a question. Sabi niya gano'n, Pastor Boyet, sabi niya, are you coming back? When are you coming back? Si Pastor Boyet naman kasi nga, ini-encourage niya ako na pupunta akong Vietnam, di ba? Magmi-mission kami. Pastor Boyet, ang bilis, sabi niya, yeah, we will come back. Ako naman, yeah, we will. From that very moment, naramdaman ko, this is not just calling o assignment na binibigay sa akin ng aking pastor. He's just responding to the call of God for him. But at the same time, naramdaman ko, now this is my calling sa Panginoon. Pag umayaw ako nito, hindi ako umaayaw sa pastor ko. Pag humindi ako, sa Diyos ako umihindi. So, that for me, siguro natakot ka. Pero pagdating ko doon, napansin ko yung provision ng Diyos. Pwede may provision, pananapi, pati sa mga anak namin, pag-schooling nila, pati yung provision ng Diyos sa mga mga kausap namin, mga pamamaraan kung paano abutin. Mga Vietnamese, we don't have any idea about English club, gagamitin pala ng Diyos. Pati yung nagturo sa amin ng English club, pati sila ni Pastor Ken, kakasama kami pumunta, no? Sila talaga ginamit din ng Panginoon, teamwork kaming dalawa. Napakaganda ng ginawa. For me, talagang napakagandang karanasan. So, Mr. Dami ko ng kwento. So, through all those years, I'm sure your passion for ministry has grown deeper. So, Pastor, ano ba yung sekreto mo sa successful na ministeryo? Hindi natin masisigurado, di ba, kung mag-minister ko magiging successful o hindi. Itong lately, nasa pioneering ulit ako. At gusto ko ulit maging successful. Gusto kong dumalo yung kapangyarihan. Siyempre, alam natin, ang maging successful ay nasa kalooban ka ng Diyos. Tapos ang success natin, di sariling lakas, galing. At ang sabi din ng Bible, cursed is a man who trusts in his own flesh, in his own arms, sabi ng Jeremiah. So, ang pagtitiwala natin sa Panginoon. So, as I seek the Lord through the experience that I have and through the miracles that God did, naalala ko na kahit doon pa sa Novaliches, ang daming himala ng Panginoon, dito sa Vietnam, daming himala ng Panginoon. Inaalala ko yung mga panahon na yung panalangin ba talaga? Yung personal mong relasyon sa Diyos. No? Doon sa Novaliches, mapipilitan akong pumunta ng madaling araw sa church kasi may mga madaling araw na pupunta sa church. Bubuksan ko yung church kasi papasok sila ng maaga. So, I have to go to church to pray with them hanggang sa dumating din ibang mga kapatid ng alas 7, alas 8, nandiyan babad sa prayer. Sa Vietnam, ganun din. Mga kapatiran doon, nung nalaman nila na tuwing umaga may prayer, but they have to go to work at 7, so they would come 6, sometimes 5:30, lalo na si Kan ngayon. Si Kan, pastor na. 5:30, kakatok na yun. So, early in the morning, we pray and pray and pray. Tapos may darating ng alas 7, may darating ng alas 8. Pasabay mo na siya sa prayer. So, ang masasabi ko, through my experience, lalo-lalo na sa pagbinasi ng salita ng Diyos, sa panalangin. Kasi yung panalangin, ito yung nalo kang nagiging malapit sa Diyos. So, the way I understand it, sinabi natin sikreto, ito'y sikreto na hindi naman talaga sikreto. Kung gusto nating maging makapangyarihan, hindi yan makukuha sa galing mong mangaral o sa galing mong magpaiyak, magpatawa. Ang kapangyarihan galing sa Diyos.
Hindi mo naman magagawa yung sarili mong kapangyarihan. So para makuha mong kapangyarihan ng Diyos, maging malapit ka sa Diyos. Ang English word dyan, intimacy with God. Pag malapit ka sa Diyos, mas madali ang daloy ng Diyos. Meron akong illustration dyan. I hope this would explain a lot. Lalo na sa mga kabataan, you want God to use your life. Kung naalala niyo yung isang babaeng inaagasan ng dugo ng maraming taon, and Jesus Christ is walking and the people are pressing Him. Jesus, di ba dahil humibo sa kanya? Tapos disciples, excuse me po. Di ba? Tapos pagkatapos ba huminto si Jesus, sabi niya, sinong may humipo sa akin Di ba? Si Pedro, para bang, sabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? Para bang hindi naman tinanong ni Pedro, pero kung ako si Pedro, tatanungin ko si Jesus. Panginoon, kung tinanong mo kung sinong hindi humipo sa'yo, siya yun, ang daling ituro, pero yung sino yung humipo sa'yo, lahat Hindi may humipo sa akin na may lumabas na kapangyarihan. Kasi nahipo niya si Jesus Christ sa laylayan lang. Di ba? So ang tanong ko, ang laylayan may kapangyarihan ba para pagalingin yung babae niya? Wala, di ba? Nagkataon lang na ang laylayan nakadikit sa katawan ni Kristo. Ang kapangyarihan na kay Kristo. Tayo laylayan lang. Wala tayong kapangyarihan. But if you develop intimacy, dikit kay Kristo, through prayer, Bible reading, and pray, know your Bible, know Jesus. I believe holding your Bible and opening your Bible every day, that's the most tangible way that you spend time with God. Kaya napakaganda, may Bible ka talaga, ina-highlight mo, ina-aral mo ba, kinakausap mo, Panginoon, nakausap mo sa Bible. So, it's a discipline, prayer. Pero yun yung para kang laylayan nakadikit kay Jesus. So you will be a hem for them while you are being close to Him. Ganda ng rhyme na yun. Thank you, Pastor Emil. So, last question, many of our viewers, especially the young people, are still searching for their purpose or calling. What message would you like to give to them, especially to those who feel that they are too young to serve or to make difference for God? Amen. Okay, for those that are searching for your purpose, of course, ang purpose mo, makikita mo una sa Panginoon. Marahil hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, sa iyong buhay bilang Panginoon, sarili tagapagligtas, hinahanap mo ang purpose mo sa career, di ba? Anong magiging kinabukasan ko, anong magiging trabaho ko. Na maganda, hindi ko sinasabing masama ang bagay na yun. Pero, ang purpose natin, makikita natin sa Kanya na lumikha sa atin. Para bang, kapag merong isang invention, di ba? Paano maunawaan yung isang invention na ito? Tanungin mo yung nag-invento. Tapos tatanungin mo sa anong purpose nito? Kasi babalik-balik ta rin mo, hindi mo maunawaan. Pero pag tinanong mo yung nung invent nito, nag-create nito, now you understand its purpose. So pag naunawaan mo yung purpose, then you have meaning. Right? So you can know your purpose from the Creator. And if you know your purpose, ito pala ang gamit na ito. Halimbawa, upuan. Hindi mo maintindihan ng upuan, pero pag tinanong mo yung lumikha ng upuan, para upuan pala. So, kakaroon siya ng meaning. At pagkatapos, kakaroon siya ng value. Di ba? So, ang mga tao ngayon, lalo ng mga kabataan, batang-bata pa, mas marami nagpapakamatay ngayon according to data, hindi ito invento. Mas marami pa nagpapakamatay ngayon ng mga kabataan kaysa sa mga matatanda. Sipi mo yan, wala ka pang asawa niyan. Oo, di ba? Wala ka pang anak na pinapakain, wala ka pang inuupahang bahay. Di ba? Magulang mo, pati school mo. No? Ang problema mo lang naman kuminsan, school, at kuminsan, walang nag-like sa Facebook mo. Di ba? Kaya masyado kang nadidepress. Kasi pag hindi ka na-like, di ba, parang rejected ka. Siguro din. Ayokong tumawa lang, nakakatawa. Pero ayokong tumawa, it's legitimate na damdamin ko minsan yung konti lang to, i-deal ko lang ng konti. Yung pagpapakamatay, hindi po solusyon yan. Lumapit ka sa Panginoon. Kaya ang tao nagpapakamatay kasi nga hindi niya makita ang purpose. Pag wala kang purpose, walang meaning at feeling mo walang meaning, walang value buhay mo. Di ba? So, makikita mo lahat yon sa lumikha. So, sinong lumikha sa atin? Ang Diyos. Paano makilala ang Diyos? Sabi ni Jesus Christ, I'm the way, truth. Daan para sa Diyos,
katotohanan tungkol sa buhay, and life, the real meaning of life. At ang magandang buhay ko, inaalok ni Jesus, sabi ng Bible, I came that you might have life and have it more abundantly. Hindi lang yan pera. Yung abundance, higit pa sa pera. Meaning, di ba? So, doon matatagpuan ng purpose. Ngayon, sa mga Christians naman, na nakakarinig ngayon, lalo ng mga disciples, sinasabi mo, bata pa ako, paano ko malaman may calling ako? Diretso ka lang sa discipleship. Pasako sa yung pastor, maging aktibo sa church. No? Doon, makikita mo unti-unti habang nakikisa. Church is not just an institution. It's the body of Christ. So as you're being part of the body of Jesus Christ, mamaya-maya mapapansin mo yung role, kita mo yung purpose, tapos mamaya maramdaman mong calling ng Panginoon. Tapos, pag sinabi natin bata pa ako, walang nasa Panginoon, amen, makikita natin sa Bible, halos mga kabataan ang tinawag ng Diyos. Ang nakikita lang natin kasi kung minsan sa reliyon, yung mga apostol, di ba, kalbo na, wala nang buhok, gahining na sila. Di ba? May tungkod. Pero sa totoo lang, ang mga disciples, nung tinawag sila ng Panginoon, they're just teenagers. Ang alam ko nga, sabi nga sa Bible, si John the Beloved, umuupo pa sa lap ni Jesus Christ. Sipin mo yan, bata lang talaga. So, as young as you are, mag-involve ka sa church, tapos ang Diyos magka-guide sa'yo. So, may mga pastor naman tayo na merong karanasan kaalaman tungkol sa Diyos, they can guide you sa magandang kinabukasan. You're in a good hands kapag ibinigay mo ang iyong buhay sa kamay ng Diyos. And it's very exciting. Napakaraming bagay. Sabi ng Bible, for I know the thoughts I think towards you, Jeremiah 29:11, thoughts of peace, not of evil, but of future and hope. Sa ibang translation, expected end. Sipin mo yan, ang plano ng Diyos sa'yo, yung magandang wakas at kinabukasan. Diba? Kaya yung mga mahilig magsugal dyan, huwag ka na magsugal. Sa kay Lord ka na lang magbigay ng buhay mo, sigurado panalo ka. Walang sugal kay Lord, no? Walang swerte kay Lord. Ang kay Lord blessing. Yung swerte kasi luck. Baka lucky ako dito. Pag sinabing lucky, pag hindi minalas, paano pag minalas, di ba? So, chance lang yun pala, yung luck. Yung blessing, purpose. So, sinadya ng Diyos. Pag bigay mo buhay mo sa Panginoon, He can multiply your life. And very meaningful kasi hindi lang para sa iyo, kundi sa pamilya mo, sa ibang mga tao.